Naglad ng taga sa ulo at nakabitin pa ng matagpuan ang isang lalaki sa loob ng isang pamamahay sa Kamansi sa bayan ng Batan. Nakilala ang biktima kay Joey Romualdo, 52 anyos, habang ang sospek ay kinilala kay Nilo Graciano at parehong residente ng naturang lugar. Sa panayam kay Police Captain Hilbert Batiles, hepe ng Batan PNP, na palaging nag-iinuman ang dalawa sa bahay ng kapatid ng sospek at malimit nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Hanggang sa nitong Miyerkules, Enero 3, huling nakita ang dalawa na magkasamang nag-iinuman at posibleng nagkapikunan ang mga ito dahil langona sa alak. Dahilan para tagain nito ang biktima ng 4 na beses at sadyang tinalian ng cordon wire ang leeg nito at ibinitin para palabasing nagpakamatay. Nakita nga ni itong may mga hack wounds, no? May mga injury sa nga head, back portion, yaman sa may anang liog, sa may forehead, no? So, ang initial nga nakita natin itong wounds is mga more or less mga apat siguro, no? So, mga fatal wounds ugo. Ngunit sa panayam sa bayaw ng biktima na si Miriam Romualdo, mismong ang sospek ang nagutos sa kanyang anak na puntahan ang bangkay ng biktima sa crime scene dahil baka maagnas. Alas 2 o alas 2:30, nag-ato sa kapitan kamon igto. Nga diyon nyo nyani ipasayod nun sa akong asawa nga igmanghod ni Joby nga ron nga diyon nyo nyani ko no. Ay nag-inform ko no kay kapitan nga nagtawag nga diyon nyani ginapagtunan igto sa bukid ay basi magbaho bay ni kapitan. Sino ako no nag-inform nga ginapaadto na dito? Di yung si Kwan man nga ron, no? Di yung nga ni Nilo Graciano nga si... nga man mismo suspect. Nang pinuntahan ng barangay kapitan at mga pulis ang lugar, ay doon na tumambad ang bangkay ni Romualdo. Dagdag pa ni Batiles na nagpapatuloy ang kanilang hot pursuit operation sa ngayon para maaresto si Graciano habang patuloy pa silang nakikipag-ugnayan sa mga natukoy na mga persons of interest. Napag-alamang parehong parulado ang dalawa dahil sa kasong pagpatay at kapwa nagkalaya na sa kulungan. Balita mula dito sa lalawigan ng Aklan, ito si K5 Regilyn Tornino para sa Kampyon sa Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, ang Kampyon na Himpilan, K5 News FM.